Ang pag-ihi ng tao ay pangkaraniwang umaabot sa higit kumulang 4 hanggang 6 na beses kada araw, ngunit dahil sa iba't ibang mga rason, hindi talaga maiiwasan na ito, minsay kailangang pigilan. Masama ba talaga ang ganitong gawain at may hangganan ba ang katawan sa pagpigil nito? Ito'y masasagot sa kung paano gumagana ang bladder o pantog ng mga tao na matatagpuan sa loob ng pelvis, kasama ng iba pang mga organ na nakapalibot dito at sumasaklaw sa kabuuan ng urinary system. Una dito'y ang dalawang kidney o bato kung saan nabubuo ang madilaw na likido na pinaghalong tubig at dumi sa katawan na siya namang dumadaan sa dalawang tubo na kung tawagin ay ureter. Ito ang nagdadala ng ihi pababa sa bladder na binabalot ng tinatawag na detrusor muscle kung saan tuwing nagpupuno ang pantog, ang muscular wall na ito ang nagbibigay kakayahan sa bladder na makaangkop na parang lobo. Kapag puno na ang pantog, ang detrusor ay uurong ng muli na susundan naman ng kusang pagbukas ng tinatawag na internal urethral sphincter at pagdaloy ng ihi. Sunod itong bababa at may ipon sa urethra na siya namang pipigilan ng external urethral sphincter. Ang mekanismong ito ay pareho sa gripo ng tubig kung saan maaaring buksan o isara ng boluntaryo ang mga sphincter. At gaya rin ng iba pang mga parte at nararamdaman sa katawan, ang pagkapuno ng bladder at pakiramdam na naiihi ay nagsisimula sa mga neurons. Sa mga layer ng detrusor muscles ay nakapaloob ang milyon-milyong mga receptors na nagpapadala ng mga senyales sa spinal cord tuwing napupuno ang pantog na siya namang nagbabato ng reflex signal pabalik sa bladder para paurungin muli ang detrusor at buksan ang internal urethral sphincter. Ito ang tinatawag na micturition reflex at may kakayahan ang utak na kontrahin ito tuwing kinakailangang magpigil ng ihi sa pamamagitan ng pagpapadala ng senyales na panatilihing nakasara ang external urethral sphincter. Sa volume na 150 hanggang 200 ml, ang muscular wall ng pantog ay may sapat na pagkaunat para maramdaman ng katawan na may ihi sa loob nito. Kapag ito'y umabot na sa 400 hanggang 500 ml, dito na magsisimula ang kawalan ng kaginhawaan dahil sa puntong ito'y bahagyang pagunat na lang ang kayang gawin ng bladder. At kung ito'y lalagpas pa sa 1 litro, may posibilidad na itong pumutok. Karamihan sa mga tao ay mawawalan na ng kontrol sa kanilang pantog bago pa man ito mangyari, at sa mga bihirang kaso na ang isang tao ay hindi na nakakaramdam ng pangangailangan na umihi, ang bladder ay posibleng mapunit ng napakasakit kung saan kakailanganin na nitong sumailalim sa operasyon. Pero sa mga normal na pagkakataon, walang dapat ipangamba dahil sa tulong ng external urethral sphincter at iba pang mga kalamnan sa pelvic floor, nasusuportahan ito ang urethra at bladder neck at napapanatili rin ang pagkakaroon ng kontrol sa pantog. Ngunit dapat ring tandaan na sa palaging pagpipigil ng ihi, o kaya na may puwersahan at mabilis na pagpapalabas nito, di maglalaon ay maaring manghina ang mga kalamnang ito na posibleng mauwi sa overactive pelvic floor, pananakit ng bladder, madalas na pagkaramdam na parang naiihi, at aksidente o hindi voluntaryong pagtagas ng ihi. Kaya't para sa pangmatagalang kalusugan, hanggat maaari ay dapat iwasan ang pagpigil nito, pero sa mga sitwasyong hindi talaga posible, walang dapat ikabahala, lalo kung minsan lang ito nangyayari dahil kadalasang maaasahan ang mga nakakamanghang mekanismo ng katawan.